Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Uy, kumusta na kayong lahat? Pasensya na po ha, medyo sobrang natagalan po bago yung ating tunay na pagbabalik kahit na sinabi ko po noong February na makakabalik na po tayo. Anyways, marami lang po tayong mga pinagdaanan, marami lang tayong sinuong, pero tuloy-tuloy pa rin po yung buhay, no? Dear Kuya E, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Naalala ko pa ang unang araw ko sa Riyadh. Mainit, matindi ang sikat ng araw at parang hinahaplos ng apoy ang balat ko. Pero hindi ko yon alintana. Ang mahalaga, andito na ako. Handa akong magtrabaho para sa pamilya ko sa Pilipinas. Una kong nakita si Amir nang sunduin niya ako sa airport. Matangkad, kayumanggi at may matalim na mata na parang nababasa ba yung iniisip mo. Hindi siya masalita Kuya E, pero sa mga mata niya, alam mong marami siyang gustong sabihin. Kuya Miguel? Tanong niya. Oo. Amir? Sagot ko naman. Ngumiti siya ng tipid. Tara na, malayo-layo pa yung biyahe natin. Mula airport, bumiyahe kami ng halos 1 oras papunta sa barracks namin. Isang maliit na kwarto na magiging tahanan ko sa mga susunod na taon. Hindi ko lang alam kung bakit, pero habang nasa sasakyan kami, may kung anong pakiramdam akong hindi ko talaga maipaliwanag sa sarili ko. Parang may mangyayaring hindi ko inaasahan. Naging malapit kami ni Amir. Sabay kaming nagtatrabaho bilang electrical technician sa isang malaking kumpanya. Magkasama rin kaming kumakain, namimili ng pagkain at minsan naglalakad sa disyerto kapag malamig ang gabi. Si Amir hindi siya mahilig magkwento tungkol sa kanyang buhay sa Pilipinas. Pero minsan kapag tahimik ang paligid, may mga salitang lumalabas sa kanya. May minahal ako noon. Sabi niya minsan habang nakaupo kami sa rooftop ng barracks. Ano nangyari? Tanong ko naman. Iniwan ko. Bakit? Ngumiti siya pero may lungkot sa mga mata niya dahil hindi kami pwedeng magkatuluyan. Gusto ko sanang magtanong pa Kuya E, pero parang hindi ko kayang basagin ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero dumating ang araw Kuya E na nag-iba na yung tingin ko kay Amir. Minsan, habang inaayos namin ang isang panel board, napadikit ang kamay ko sa kamay niya. Saglit lang yun, pero parang dumaan ng kuryente sa katawan ko. Nagkatinginan kami. Wala kaming sinabi pero alam kong may nararamdaman din siya. Isang gabi, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng hagdan. Nakatingin sa mga bituin. Hindi ka patulog? Tanong ko. Umiling siya. Ikaw rin. Tumabi ako sa kanya. Ilang saglit lang, naramdaman kong hinahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko siya tinabig, Kuya E. Hindi ko rin siya binitiwan. At sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na buwan ng Saudi, alam kong may nangyari at may nagbago sa aming dalawa. Sa loob ng barracks, doon lang kami malaya. Doon lang namin nagagawang ipakita ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa mga halik na palihim, mga yakap na puno ng pangamba. Bawal to, Miguel, bulong niya minsan. Pero mahal kita, yun naman ang sagot ko. Hindi na namin alam kung paano ihinto ang nararamdaman namin, Kuya E. Kahit anong pilit naming ilihim, may takot pa rin sa puso namin. Hanggang isang araw, natuklasan nila ang sikreto namin. Hating gabi na nang magising ako sa malalakas na katok sa pinto. Buksan niyo to. Sigaw ng mga otoridad. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang binuksan ang pinto, bigla na lang akong dinakip ng 2 lalaki. Haram, haram, sigaw nila. Wala akong nagawa. Itinulak nila ako Kuya Is papunta sa sasakyan, sa likod ng kotse. Nanginginig ako sa takot. Nasaan si Amir?
Tanong ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay nagtanong na rin ako sa kanila. Wala rin lamang sumagot, Kuya E. Kinulong po nila ako ng 3 araw. Walang pagkain, walang makausap, at pakiramdam ko, katapusan ko na. Hanggang sa isang araw, bigla akong pinalaya. Pinapauwi na ako sa Pilipinas. Bakit? Paano? Tanong ko. Walang sumagot. At si Amir, wala na siya. Parang naglaho siya sa hangin. Bago ako bumalik ng Pilipinas, Kuya E, bumalik ako sa lumang coffee shop na madalas naming puntahan. At doon, sa ilalim ng isang baso ng kape, may maliit na papel. Sinulat niya, Miguel, mahal kita, pero mas mahal kita kung ligtas ka. Paalam. At doon, sa isang sulok ng Riyadh, iniwan ko, Kuya E, ang puso ko. Hanggang dito na lamang po, Miguel. Naku, paano ba? Medyo di ko masyadong alam kung ano yung nangyari. Sana mas nakwento mo pa o may naging update ba sa kwento dahil bigla na lang nawala. Ano ba? Hindi ko talaga alam at paano ba yung mga pangyayari na naganap at paano niya sinasabi na dahil mahal ka niya. Ano ba? Pinalaya ka ba o siya yung nagpakulong? Medyo ang dami mga tanong pa sa kwentong to, no? Sana masundan mo yung kwento mo at sana ay mas maipaliwanag kung ano ba talaga yung mga naganap pa. Muli, maraming salamat sa iyo, Miguel, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.